Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito po yung lingkod Paglinawan na nagbubukang ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon naman po sa ating mga kababayan. Natapos din, Paring Ado, ang halalan, sinasabi natin noon na importante sa ating dating Pangulo na huwag masyadong bigyan ng emphasis ang eleksyon. Pero natuloy pa din at ngayon nakakulong ang ating butihing Pangulo at ang ating butihing dating Pangulo, I should say, President Rodrigo Roa Duterte, nakakulong ngayon, at yung kanyang anak, ang ating butihing Vice Presidente, ay siyang ikangay taking the cudgels for the group, the PRRD and Sara Group. At dahil doon, ang ating Vice President was endorsing candidates, endorse niya ang mga kandidato, at ito na nga po ang resulta. Hindi lamang sa senatorial, kundi sa mga local elections. Kung makita natin, magandang nangyari sa senatorial endorsement ni Sara, although hindi na nanalo yung mga ibang PDP laban candidates, at may mga nananalo din na mga ibang grupo. Pero klarong-klaro Paring Ado na walang liderato na si Marcos dito sa resulta ng senatorial administration. Si Marcos mismo ang gumagalaw, nagkakampanya. Si Speaker Romualdez mismo ang umiikot din. Pero look at what happened. There are only 5 miyembro ng kanyang sinasabing magagaling na mga kandidato. Ang alyansa ang nananalo. At nakikita mo yung mga PDP laban at saka yung mga personally na in-endorse ni Vice President ay equally nananalo din. So, mga kababayan, ating bigyan ng analysis kung ano ang implication nito in the next sa susunod na mga mangyayari sa ating bansa in the light of the Duterte's Hague imprisonment, and in the light of the future of Vice President Sara Duterte as she continues to wield her being the Vice President, her chance to become the next president, and in the light also of the enemies trying to pin her down, one of which is her impeachment, one of which is her cases being filed now with the Department of Justice on various allegations against her. So ito po ang magiging titigan ng ating mga kababayan. So una muna, partner, Paring Ado, dito muna tayo sa ano po ang resulta ng eleksyon. Para sa'yo.
Tingnan natin kung sino pong final na nananalo sa senatorial. Okay, isa-isahin po natin kung ano po ang magiging implication ng bawat isa na nandyan ngayon nakaupo in the light of the future of our country, in the light of the impeachment also of the Vice President Sara Duterte, and in the light of the things that can be done against Marcos Jr. In all the scenario that is going on right now. Ito po, mga kababayan. Go Aquino de la Rosa top Senate race. Impartial and official results. Okay. So, ito na yung most likely. Ito na yung most likely. And in fact, wala na. Dahil malayo yung number 13 sa number 12 eh. Isa lang nakita ko dyan eh. Yung nagpalit yung 12 tsaka 11. Pero pareho pa rin. Pareho. Okay. So, ayan. Nakikita natin, ang nananalo po ay si Bongo, number 1. Napakataas ng kanyang agwat sa susunod na si Bam Aquino. Itong kay Bongo, expected na ito dahil ito from the beginning, ito talaga ang lumalabas sa survey. But unexpected, mukhang nagkamali ang Pulse Asia, nagkamali ang Okta, nagkamali ang SWS dahil hindi ito nakita nila yung winnable or winnability nitong si Bam Aquino. May explanation din tayo dyan, mamaya. Okay. So, Aquino, De La Rosa, Tulfo, Erwin, Pangilinan, Lacson, Vicente Soto III, Rodante Marcoleta. ayan, ito kay Dante Marcoleta. Very surprising din ito. Well, there was no surprising of his winning, probably on the 12, but most surprising is his winning at number 8. At number 8. Na angasan pa niya si Pia Cayetano at saka si Lito Lapid, who were maintaining certain level noong survey ng Pulse Asia. And itong number 9, Pia Cayetano, nandyan na yan, yung medyo hindi natin akalain na papasok si Camille Villar at si Amy Marcos kung ipapairal natin yung survey ng Pulse Asia na nandyan si Binay, nandyan si Bong Revilla at nandyan si Manny Pacquiao. Ang explanation dyan, simple lang. In-endorse sila ni Inday. Yun lang. So, ano bang implication? Bakit nakapasok si Amy at saka si Villar? So, this goes without saying, paring Ado, na napakalakas ang impluensya ng mga Duterte. Ay, talaga. Na? Nagpakalakas, and alam mo, with due respect, sinasabi ko na nung una na yung Duterte, alam mo, hindi sana magalit yung mga kandidato ng PDP Laban. Sinasabi na namin ni Paring Ado na may katotohanan yung sinabi ni Marcos na iilan doon ay talagang pinabili lamang ng suka. Wala talagang chance na mananalo in spite of Duterte's endorsement. Kasi no matter what, like Bondoc, like yung isang spy ni Marcos, yung Vic Rodriguez, yung Kibuloy, mukhang hindi talaga kumayod yung KOJC para sa kanya. Kasi hindi talaga nagkampanya. Hindi nagkampanya at hindi buklod para talagang itulak si Kibuloy.
Kung ang KOJC, mga kababayan, nag-single shot lang para kay Kibuloy, Panalo yan. ay siguradong panalo. Pero itong KOJC, palpak ito eh. Ha? Anyway. Yung SMNI, walang ano yan eh. Yung Hinlo, hilong-hilo yun. Yung Hinlo, dati pa yun, sinasabi ko ng kulelat din yan eh. Sinasabi natin. With due respect, huwag kayong magalit sa sinasabi naming katotohanan. Talagang mahina kayo. Mahina lang talaga. Pero, tingnan mo, yung in-endorse ni Inday, specifically, Villar and Aimee. May potential. May potential sila talagang mananalo. Why? They have the resources, they have the names, May buwelo. at may buwelo. Dinagdagan pa sa tulak ni Inday Sara, talagang sure na mananalo. Pero nakadala rin yung Duterte factor. Yes. Kasi isipin mo ba naman niya si Bundok magka 8 million votes? Malaki rin yung... Kaya Malaki. Walang buwelo. Malaking tulak, pero hindi lang enough yung kapabilidad nila to land in the 12 slot. Tsaka malalakas yung kalaban eh. No. Malalakas yung kalaban. Tulad ni Soto at ni Lacson, talagang mahirap mo i-dislodge siya. Maski ano pang tulak ng Duterte. Pero itong tulak ni Sara kay Marcoleta, coupled with the Iglesia ni Cristo, ang malaking factor dyan kay Dante is really the vote of the Iglesia ni Cristo. Together with the vote of the DDS through the endorsement of Vice President Sara Duterte and the President yung pagkidnap ng ating Pangulo. Isang bagay yan na talagang nagtulak kay Ginoong Dante Marcoleta dyan, mga kababayan. Pero yung Bongo at saka yung Bato de la Rosa, talaga may buwelo na yun. May buwelo na yun. Re-electionist. Pero naging top sila dahil sa tulak ng Duterte power, ng Duterte influence. Pero ang surprising, ikaw ang mag-explain kasi analyst ka. You explain why Bam and Kiko Pangilinan came into the picture. Sinasabi ng mga traditional political analysts na naging ratio daw dito, 5 PTP laban na endorso ng Duterte, Sara o Digo, 5 na Marcos candidates, at saka 2 Liberal Party. 5-5-2. Ang akin, why did they land when they were behind? Although Bam was already within the Magic 12 circle. Ang unang-una dyan, nadala rin sila ng Duterte factor. Okay. Na oposisyon. Kasi hindi naman sila Marcos eh. Hindi, ang tatak nila sa tao, Liberal Party. Hindi naman sila. So, natulak din. So, in other words, if the PDP Laban candidates were as competent, popular, and of the same category as Bam and Kiko, malamang na may pumasok. Kaso, with due respect, wala naman talagang, maski ganong tulak, wala naman talagang walang pagpipilian ang tao doon sa mga PDP Laban. Lalo na yung Vic Rodriguez na sinasabi namin from the beginning na hindi talaga pagkatiwalaan yan dahil doble kara best friend ni Marcos pero sumasakay sa opposition, sino naman magtitiwala sa ganong klaseng politiko? Saka yung pinoforma natin yung movement, winasak na yung movement. Winasak nila nitong maputing buhok na NPA. Implosion yung ginawa nila. Imbes na itutuloy yung unang rally ng maisog sa Davao, na by this time sana
Marcos would have been ousted already by people power, in-intercept ni Ibasco at ni Vic Rodriguez, in-scuttle nila yung platform ng Maisog towards people power. Sinabutahin nila. Sinabutahin itong dalawa. Anong problema ko siya? At ni-replace nila na magiging platform for Vic Rodriguez candidacy. Oo. Siya lang ang binitbit ng Maisog. Dahil in-scatter niya. Yung potential ni Glenn Chong, yung potential ni Harry Roque, at siguro pati si Sid Ungam, magaling na kandidato yan for senator. Hindi na na-explore. Sinolo dahil klarong-klaro na mayroong maniobra. Maraming pera daw yung Vic Rodriguez Siyempre. Hindi ba? So kayang-kaya niyang i-manipulate yung Ibasco at saka yung mga ibang behind the original Maisog, such that birahin nila ang Maisog para magiging platform lamang ni Vic Rodriguez. At tingnan niyo, mga kababayan, tama yung sinasabi namin from the beginning na talagang ito, pagkawala ni Marcos, wala talagang chance mananalo from the start. So, nabasa ng mga naririnig kami, ng mga DDS, naririnig kami ng kung sino-sino. Sabi pa nga, naninira daw tayo. Bakit? May rason kami, may analysis kami, at ngayon napatutunahan na. So, mga kababayan, going now to the implication of the victory of 5 people who were endorsed directly by the Vice President and who are very supportive of President Rodrigo Roa Duterte and who also questioned the kidnapping of President Duterte. What are the implications now of this as far as the impeachment? Mayroong mga political analyst ko, ini-interview nitong babaeng ngiwi, itong ngiwi na babae from ABS-CBN. Pakinggan natin itong ngiwi na ito na anak ng mga pamilya ng Akbayan. Pakinggan natin itong interview nito. Question is, will the influence stay there still, knowing that there is an impeachment trial that's impending? Lalabas ba sa Davao ang impluensya pa rin ng mga Duterte? Alam mo, if our batting average would be political families that retain their bailiwicks, like even the Marcoses, they've retained their bailiwicks despite their period of time that they lost national presence. They maintain their local presence, and that has always been the formula. If you want to get back at national prominence, you always remain holding a local stronghold. And Davao would be difficult to get the take back from the Dutertes kasi talagang pag tinignan mo, maganda naman talaga yung nangyari doon. Not to mention, of course, that Davao is the biggest city all over the country. In fact, it's a city that is even bigger than other provinces. So you have the numbers of the Vice President coming into election season, and you do have the showing of her family in Davao post-election. Now entering into the impeachment trial, is that a good jump-off point for the Vice President? Well, so far, the numbers suggest that she still has it, that she has maintained influence. I was saying early on that the endorsement of Camille Villar and Aimee Marcos would be a deciding point, because there are so many reasons why many thought that the both of them could not make it.
Now, every weekend, for example, I'm in Bulacan, and you know, the service provider there is Prime Water, no? And it's so prime that you barely have water, no, every time that you're there, no? And all these issues against Villar companies, no, surfaced. No? Ngayon sila nagkaroon ng boses bigla, no, as a result of the issues. It was just dismissed as quote-unquote politically motivated. Actually, talaga naman politically motivated. But ano bang issue ang hindi politically motivated? But the point is, you have to answer that. But still, Camille Villar won. No? Amy Marcos seemed to be still able to maintain the last and 12th slot. But they failed to, you know, get the majority of the seats that they were really saying that they will get as a result of the quote-unquote kidnapping of the former president. So sa akin, mixed result eh. To a certain extent, sinasabi siguro ng tao, sige, pakinggan natin. No? Pero hindi ibig sabihin, lahat ng sinasabi nila, paniniwalaan natin. Okay. If it's gonna be voted today, will the impeachment of Vice President Sara Duterte succeed, or it fails, or it will fail, so to speak? So, paring Ado, tingnan natin ngayon yung composition ng Senado. Okay. Mayroong 5 na nanalo na I'm sure hindi yan bibitaw kay Vice President. Kay Inday. Kay Inday. Camille Villar, Amy Marcos, Bongo, Marcoleta, and Bato de la Rosa. So 5. Oh. Ilan ba ang boto para ma-impeach ang isang presidente or vice presidente? 2/3 vote yan eh. Hindi. Ma-impeach, na-impeach na. Na-impeach. Matanggal. I think that should be the question. Ilang Makonvict. makonvict sa Senado? 2/3. Oh. So how many is 2/3 of the 24? 16. Ha? Diba? Oh, 2/3 of, no. 2/3. Kailangan, they have to win 16? 16, oh. 16. 16. Oh. So, and also, if you look at the other way, for Sara not to be convicted, she needs 9. Oh. 9 votes. Okay? Insurance. Oo. Insurance. Oh. Sa 9 pa lang, bilangin natin, paring Ado. Ako, para sa akin, walang chance na ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. Dahil mayroon siyang Bongo, mayroon siyang Marcoleta, mayroon siyang Bato, mayroon siyang Amy, mayroon siyang Villar, mayroon siyang Ruben, anong pangalan nitong artista? Robin Hood Padilla. Oh, 6 na yan. 6. Oh, mayroon siyang Alan Cayetano. 7. Palagay na natin, yung Pia, hindi natin alam ang utak niyan eh. O, palagay na natin, 7. Mayroon siyang Subiri. Definitely, si Subiri. Buboto yan kay... Mark Villar. Hindi yan buboto. Si Mark Villar. Siyam. O, siyam na. Oh. Pero ako, hindi pa natin alam yung mga iba. Pero yung siyam na yan, I'm sure we'll stick it out. So wala nang, doon pa lang. pero yan sa convict or not to convict. No. Pero sa procedure ng impeachment, 50% plus 1 lang ang botohan dyan majority. Yes, and the issue now that would prevail bago pagka na-convene na yung impeachment court, which sinasabi na June 2 mag-convene. The first thing that will come about as a legal issue, substantial issue, is whether or not the impeachment will not die
or will continue even if it's already the 20th Congress. Kasi pinahil ito sa 19th Congress. Pinahil sa 19th Congress, will it prevail? In other words, yung bagong mga senador na 12 and the rest of the 12 will no longer be in the 19th Congress. They will be in the 20th Congress. That issue, whether or not hindi ba titigil yung impeachment complaint na nasa Senado na, considering na patay na dapat yan dahil panibago na ngayon na Congress. So, constitutional issue yan, this diba? will be a constitutional issue. So, hindi pa basta-basta baka mamaya sa unang botohan pa lang, dismiss na yung case. Na walang jurisdiction yung 20th Congress sa isang business of the 19th Kasi Congress. kina-argue ng mga iba na ang impeachment daw is not a legislative function. But it is a business. It's an independent daw what is being daw said is that the non-continuance of prevailing business of the Senate only pertains to legislative But this is work. This is the interpretation of the Senate. This is not the interpretation of the Supreme Court. This is a Senate rule. This is not a constitutional issue. Interpretation of some senators. Some senators pa lang yan. Pero I believe that my good friend Marcoleta will argue. Hindi lang yun. Alam mo, nito ay si sabi Tito ko Sante. kay Dante kagabi, when I spoke with him, sabi ko, pare, Mr. Senator, ikaw po ang pinaka-bright dyan na asahan ng mga senador. You and Alan. Yung isang Senate President, wala namang alam yan sa batas Ano yan, parang saging Pagka inano ng hangin, papaling-paling yan Parang kugod. Hindi naman yan talagang nagbabase sa batas. Hindi naman yan nagbabase sa politika. Kung saan siya, where his bread is butter, doon yan. Pag ganun-ganon yan. Nagbabase yan. Isko Codero. Nagbabase yan sa puso. Heart. Yung heart na... yung heart ng baboy. Kasi kinakain yung heart ng baboy piniprito yan doon yan. So, hindi mo maasahan na magiging na abogado yan dahil paling-paling. Kung siya magsusurvive. Alanganin yan sabi nga nila... waiter pa din siya. Waiter pa yan. Ang pangalawa, kaya nga iniiwanan iniiwanan yan dahil sabi nung umiiwan hindi ka naman totoo Secretary, ang 20th Senate mag-i-elect ng bagong Senate President. Yes. Sa palagay nyo ba, si Escudero magsusurvive? I don't think so. Dahil parang ganyan yan Kung anong personal na maganda para sa kanya, he will argue. Pabalang-balang na argumento tungkol sa batas. Pagka dito naman ang pabalang-balang naman ang niyan. Kilala ko yan. Walang prinsipyo. Magkasama kami 9 years sa House of Representatives and I know him so well. Kaya if you ask anything about him, it's me who can say because I know him so well. Naglaban kami niyan sa minority floor leader Nanalo lang siyang 3 boto sa akin bakit? Kasi nakakuha siya ng pera kay Erap at yun ang pinanggatong niya. Kaya na-overtaken kami, ako, 3 kami naglaban ako, siya at Ronnie Zamora. Kilalang-kilala ko yan. Kaya ang sinasabi ko dito, hindi ito 552. Hindi. Para sa akin, 552
Ano yan? 3-2. Ano yan, Para sa pare? akin. As of now, if we're talking of the impeachment, 9 na yan. 9 kaagad yan na Nine. boboto against the impeachment of Sara. Ngayon, ano bang possibility na mangyayari? Kasi madidismiss yung impeachment. Pero mayroong isang impeachment na sobrang matatag at very ikangay malakas ang ebidensya. At hindi lang yun. Kailangan ng bayan natin ngayon. Kailangan ng bayan. Kung hindi successful yung ikangay people power with the military component, kasi mukhang nababayaran nila yung military doon sa mga tag 350 pesos na nababayaran ng administrasyon na ang mga leaders ng military binabantayan nila yung mga sundalo maski ang puso para kay Duterte. Mayroong isang sinasabing history repeat itself. Impeachment ni Sara, patay na yan. Pero yung bagong impeachment na ipile sa Congress against Marcos, mabubuhay yan. Kanina lang, mga kababayan, kausap ko si Ronald Cardema. Yung aking kaibigan, butihing na Maka Duterte. Mukhang mananalo yung 3 slot makukuha ng Duterte yun. Party list. Sabi ko kay Ronald, pare, with due respect, hindi tinanggap yung impeachment mo. Mayroon akong group of lawyers na mga pinipili-pili ko at nagkakausap-kausap na kami. Pwede ba na hold mo muna in abeyance at mag-combine forces tayo? Anyway, too late na rin naman yung pag-file ng impeachment ngayon. Kasi mag-i-end na ang Congress. I have 2 or 4 lawyers, 2 to 4 lawyers na talagang matinding mag-isip at nakakasama ko na kung mayroong tao na nakapagpa-impeach na at very successful. Ako, si Topacio, ang lawyer namin si Manolito Luna. Napa-impeach namin si Andres Bautista. At hindi na nag-trial sa Senate dahil nag-give up na si Andres Bautista, nag-resign na lang. So, kasi pagka tinuloy niya yon, mabubulgar ang baho niya sa Senado. So, he prevailed upon to certain senators na, sir, mag-resign na lang ako. Then, nag-imbestiga si Escudero, biglang sumibat si Bautista, he is now a fugitive in the United States. So, itong grupo namin na may experience how to impeach someone, a public official, we are now forming a group. We are joint forces. And marami pong magjo-join yan at ipapile namin yung impeachment right after the convening of the 20th Congress. Dating personal. This is for the people. Dahil ang daming kasalanan ni Marcos. Unang-una, itong sinasabi ni Ronald Cardema na pagkidnap kay Duterte. Inutusan niya yung mga minions niya na kidnapin. Yung kaso nasa ombudsman na. Pinail na ni Amy Marcos. Pangalawa, maraming graft and corruption cases tungkol sa sugar. Tungkol sa pakikialam niya sa mga local government. Like in the case of Maguindanao. At marami pa po na talagang mas matindi pa ang basihan namin
kaysa basihan nila yung confidential funds lang ni Vice President. Sus Mario, si 125 million lang yun. Eh, ito, billion-billion na. Billion. Corruption Oo. ito. Sobrang corruption itong Daang billion. yung pagpirma niya ng mga Pag-transfer ng pondo at mga Parang petikas na ang gobyerno. expect a real impeachment case against Marcos Jr. in the 20th Congress. Sinasabi nila, walang chance yan Ito, sabihin nyo, walang chance. Ako po, yung impeachment kay Erap Estrada, sinasabi din nila na walang chance. In fact, I was a witness to the impeachment case of Erap from start to finish. Bago in-impeach ng House si Erap, nakipag-party pa kami. Kasama ko si Manny Villar, ang speaker namin. Si Manong Raul Gonzales, si Apostol, Sergio Apostol. Marami po kami. Pumunta pa kami sa Malacanang. Inimbita pa kami ni President Erap. Inom pa kami nung napakamahal na mga alak, wine, party. Pero nakaplano na ang impeachment na sa kanya ni Manny Villar. At sinasabi nila, hindi nila in fact, nagkaroon, lamang ang mga congressmen in favor of Erap, sila Noli Pentebella. Kami, Villar, Sani Belmonte, Raul Gonzales, kasama pa namin si Noynoy Aquino noon. Nung pina-impeach namin si Erap. Sinabi ba nila na hindi ma-impeach kasi he was very popular, he controls Congress? Hindi po. So mga kababayan, yun lang plano. Kasi hindi naman tayo dadaan sa mga illegalities like sedition, rebellion. Hindi po tayo mga illegal na mga tao. Dadaan natin sa legal process. If you were able to file impeachment case against Sara, At saka hindi dadaanin sa fake news. there's no reason na hindi rin pwede mag-file ang taong bayan against Marcos for impeachment. Di ba? Paring anong masasabi mo? Abay, hinog na. In fact, overdue na yan. Overdue na yan. In fact, ang issue ngayon, hindi na yung impeachment ni Sara, kundi yung impeachment ni Marcos dahil by June 30, 3 years na siya dyan. 3 years na. So, at itong midterm election was really a referendum on his governance. Okay? So, mga kababayan, nung una, ang fear namin is the COMELEC will use its power to cheat and make Marcos candidates win. And Marcos will say, tingnan nyo, nanalo lahat ng mga kandidato ko. I have the influence, the power from the people dahil pinanalo nila. Pero sinasabi ni Paring Ado, referendum dahil lilima lang ang nanalo sa mga tauhan niya. In fact, para sa akin, dalawa lang No. Si Erwin Tulfo lang at saka si Lito Lapid Dahil si Lacson Independent. Soto, independent. Independent niya. Si Pia Cayetano, kapatid ni Alan. So, hindi siya makaka-claim na. Pero we cannot argue on that basis because talagang itong mga tao na ito ay makamarcos talaga. Sumampa sila sa stage ni Marcos at nakinabang sila. Kasi yung Soto na yan at saka Lacson, kung hindi yan sumampa kay Marcos, hindi yan mananalo. I'm sure. They use the resources of the Marcos and yet pretend to be independent. Can you really say that these people have integrity, Paring Ado? Para sa akin, neither here nor there yung mga yan Katulad Can you imagine pretending to be independent, pretending to be but
using the resources of government to make them win. Huwag mo sabihin na hindi kayo nakinabang, Ping, kayo, Soto, hindi kayo nakinabang sa resources ng gobyerno, resources ni Marcos, resources ng mga akap at mga pinamimigay sa taong bayan. So, how can you now say na you're independent? Di ba? So, Neither here nor there. So, yun pong sinasabi mo. They are really considered as 5 members of the alyansa na nanalo. Alam mo, sinabi ko na noon na yung kanilang campaign manager, yung Tubi Tiangco, yun ang nagtulak kay Binay doon sa kanal. Yung John Vic at saka yung Tubi, yun ang sumira kay Binay. Dahil sinuggest nila kay Binay doon sa, I was 2022 yan. sa 2020, hindi, 2016. Ikaw naman. Sa 2016 election, ang campaign manager ni Binay, itong Tubi Tiangco. Maya-maya, nag-join din as co-campaign manager itong John Vic Rimulya. Mayroong debate ng presidential candidate in Cebu. Sila nagsulsul kay Binay na, Sir, pwede kang gumamit ng papeles. Pwede kang gumamit ng papeles. Sinasabi ng taga TV5, si Lucci Valdez, na hindi pwede. Sinasabi ni Bautista, hindi pwede. Itong dalawang, itong Tiangco, insist na pwede. Nasira si Binay doon, na-delay yung debate. Nasira si Binay na wala namang argumento si Binay na hindi pwede, na hindi dapat gumamit ng papeles. Kaya doon nag-prevail si Duterte. Duterte was saying, mag-jet ski ako. Punta ko doon sa... Naging star siya doon. Naging star. That was the turning point. Dahil itong Tubi Tiangco ay napakakumag nito, ay talagang sinira niya yung chances ni Jojo Binay. At saka nakita ng mga tao, yung mga kandidato, casually. Kung paano sila... si Binay nag-insist, may daladalang mga papeles, may mga envelope, parang ganyan. Ito na naman ang manager ngayon, itong Tiangco, kaya nga, pitong natalo, 5 lang ang nanalo. Pinsan pala yan Bongbong Marcos. Yung asawa. Sa Entralin. Yung asawa. So, yung mga kababayan, if we go back to the issue of impeachment against Vice President Sara, that's a foregone conclusion. Whatever arguments they have, whatever evidences, mga paltos na ebidensya na isasabit nila, at the time of the voting, I'm sure walang boboto na more than 16 people. The most that they can get is 15. And swerte na sila, makakuha sila ng 15 votes. Because those who will vote against the impeachment will be at least 9, even 10, or 11, or 12. Kasi nangako daw to si Bam Aquino sa Iglesia ni Cristo na hindi siya boboto sa conviction ni Sara. Well, that remains to be seen. Pero hindi na muna natin i-count yan dahil alam mo naman variable yan. Mga si Kiko din alagad, nagsabi, mga alagad ni Hontivirus yan Alam mo naman yung Hontivirus nag-ambisyon niya na maging kandidato for president. Napaka-ambisyosa ng Hontivirus na yan. So, actually, yan ang original na ahas Nanalo lang naman yan dahil Noy really prevailed upon the COMELEC to make him win. Kaya nga napa-impeach yung Andres Bautista dahil nakipagsabuatan talaga sa Smartmatic yun. Kaya nga may kaso ngayon sa United States of America. I think he will be convicted for
having accepted money from Smartmatic. Yun po ang pangyayari na yan. Mababa ang bar of justice sa US. So, ngayon, wala na silang chance maging makapag-impeach kay Inday Sara. Tinitira naman nila ngayon dito sa mga kaso na walang visa, walang basihan. Ito po, pakinggan natin itong kaso nila kay Inday Sara na minamaniobra ng NBI. Eksaktong 2:00 ng hapon kanina, nakangiting binati ni Vice President Sara Duterte ang media sa DOJ. Ngayong araw ang unang schedule ng preliminary investigation tungkol sa reklamo ng NBI sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Kasunod yan ang binitiwan niyang kill plot remarks laban sa first couple at House Speaker sakaling may mangyari sa kanya. Kasama niya ang 2 abogadong sina Michael Poa at Paul Lim. Di binahagi ng mga abogado ang laman ng counter affidavit na hinain ng kanilang kampo para di raw maimpluwensyahan ng investigasyon. Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya. Naglalahad na nga ng mga kanyang mga dahilan kung bakit dapat hindi na ipagpatuloy at basura na lamang yung mga paratang, yung mga reklamo laban sa kanya. Maaasahan naman daw na susundin ng prosecution arm ng gobyerno ang due process sa kaso ni VP Sara ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. We respect the office. That's the most important. Talagang hinahanapan nila ng husto ang butas, husto ng butas itong paano nila patalsikin talaga si Vice President to eliminate her from running in 2028. Alam niyo po, with your respect, as early as 2021, it's already written in the stars that Sara Duterte should have become president. Pero, maswerte pa rin na hindi siya tumakbo at pinagbigyan niya si Marcos, tinulungan pa niya. If you recall, I had said it in 2021 that Sara Duterte will become the president. Pero we appealed to her. She did not heed our call. Pero ngayon, she's the highest official. She's the official that has the highest rating in government. The ball. Ano masasabi mo dyan? Ni walang number 2 eh. Ha? Malayo. Oo. So, yun po ang point natin na talagang all these actions taken by the administration, taken by the enemies of Vice President Sara, including Hontiveros and company, including the leftists like the losers like Franz Castro and Casino and ano pa yung pangalan ng isa, these people wala talaga silang ibang ginagawa kundi talagang i-prevent nila si Vice President mga talangka lang yan eh from running in the 2028 election. Tatalangka. Pero with this impeachment case against Marcos, with due respect, that is being studied now and will surely come about in the 20th Congress. Alam nyo po, sinasabi ng mga maraming supporter, wala yan, that will not even go far. Hindi yan lulusot dahil numbers game ang House. Numbers game din yung kay Erap eh. Pero napalusot. You know, if you file a very strong impeachment case, hindi yan pwedeng ma-dismiss outright, mga kababayan. That goes into the process sa Committee on Justice, mga kababayan. And the form and substance has to be proven. And once the substance or the charges are being presented,
taong bayan na ang may control, hindi na ang Kongreso. Taong bayan na ang may control yan. Pagdating sa kasukdulan, Committee on Justice, na bulgar na lahat na baho, hindi na pwedeng pigilan ng mga congressmen yan, mga kababayan. And that is sila. History. Erap's impeachment has become what it is. He controlled the Senate. Pero pag walk out ng mga prosecutors, it was already in the hands of the people. Sa Senate yon. Pero dito pa lang sa Congress, doon pa lang sa Judicial Committee on Justice, pagka nabulgar na yan during the course of the hearing, pag-present ng evidence to prove the substance, makikialam na po ang taong bayan yan. Kaya ako, I'm not afraid of the numbers. We are confident that the numbers is not in the House of Representatives. The numbers are in the people. The numbers are in those loyalists and those who believe in justice, who will prevail and push the impeachment of Marcos, mga kababayan. So, yun po, mga kababayan, ang mangyayari dyan. So, asahan natin na itong convening ng 20th Congress will be a very, very exciting thing. And that itong sinasabi na ang taas ng rating ng ating Vice President Sara, ito po ang gugulong ng gugulong to the extent that baka hindi naabot ang 2028. Since Inday Sara is the successor, with the impeachment of Marcos, people will just do history and what happened to ERAP, that GMA became the president. Yun po ang nakikita kong senaryo. Kasi ang taong bayan, mga kababayan, paring Ado, ikaw, talagang wala na sagad na sagad na. Sagad sa corruption, sagad sa lack of food security, unemployment, at saka maraming kabulastugan na nangyayari behind the scene. Like yung may namatay na isang Pilipino na doon sa Los Angeles, sa Hollywood, na may mga involved na mga officials na according to the report, may mga cocaine na nandyan. So, all these things. Tapos mayroon pang sinasabi si Marlica na kidnapping. Kidnapping. Isang nanay, girlfriend nitong isang tao na ito, ang pangalan ay, tingnan ko ang pangalan nito. Oo, yung kasabwat ng mga government ito yung agents. Ito yung pangalan, yung kinidnap yung mga anak or sa Turkey. Dahil malapit na malapit ito, ito daw yung bagman alleged bagman I don't know but they say that this guy by the name of Francis Chua, with due respect, we're just mentioning the name, we're not accusing him of anything, but allegedly he is the boyfriend of the woman who had 3 children na was operated upon. Maraming Francis Chua ito daw yung contractor na taga Leyte na malapit sa powers that be. We will expand about this Francis Chua story. Sinabi na ni Marlica ito, kinidnap itong mga bata, tinulungan ng Department of Foreign Affairs. So, ito po ang mga maraming kabulastugan sa gobyerno natin, mga kababayan. So,
Paring Ado, anong parting words mo? Well, para sa akin, baka natin mga kabansa, mas kahindik-hindik na impeachment hindi ni Sara Duterte, kung hindi ng ating Pangulo dahil sa mga karumal-dumal na krimen na nagaganap sa partisipasyon ng mga matataas na may katungkulan sa gobyerno, pagmamanipula ng kapangyarihan, hindi para sa taong bayan, para guminhawa ang buhay natin, kung hindi para tayo'y siilin, mga kabansa. Thank you so much.